Hello, beautiful people! Ay, nako, beautiful people. Ako po ay napagod. Grabe. Kasi yung sopa ko po sa terrace ay gusto ko po matanggal siya doon. Kasi po, bibili po ako ng mga halaman po ba. Ilagay ko doon sa paso. Pagkatapos po ay mga sili, kamatis, ganyan po ba. Mga Pagtanim-tanim po ba ako ng mga gulay diyan sa aking terrace kasi walang kwenta naman yung mga ko diyan pag aalisin ko po, pagtatapon ko. Grabe oy. Tapos nga po dahil sa paglilinis ko po, yan po ang laki-laki beautiful people. Yan. Grabe. Ang laki po. May pala doon. Kasi po, doon po sa terrace ko po, beautiful people, mayroon pong mga kahoy po doon, mga puno po ba ng kahoy. Ngayon, siguro, hindi natin alam, beautiful people. Alam mo naman po ang mga ahas, ang mga sawa. Hindi natin alam yan, gumagapang yan, umaakyat yan, nagtatago yan, minsan pa nga sa motor. Naku po, di ba beautiful people, manapapanood ko po. Sumisiksik sa motor, sa mga toilet. Doon nga po sa sopa, buti naman ang aking terrace po, bintana ko po at saka yung pintuan ko sa terrace, lagi po yung sarado. At saka may mga nets. Kaya lang po, paano napunta doon sa sopa ko ang balat ng ahas na yan? Siguro yung buhay na ahas po ay hindi na po siya yun, saan-saan na po siya magpasok-pasok kasi buhay po yun eh, saan-saan na yung gumapang. Pero terrace lang po ay lahat po sarado po yan eh. Kaya lang po nag-iwan po siya ng aking sopa kasi yung sopa ko po ay kailan ko ba yan? 3 years na po yung sopa ko dun sa labas eh. 3 years o 2 years, ganyan po. Dahil buhat po nakabili po ako ng bagong sopa, yung kulay blue kong sopa po ba. Ayan po. Pakita ko na lang din po, no? Yun po, nilagay ko na po sa terrace yung mga puti kong sopa. Pero, maano pa rin po yan, maganda pa rin po ba, matibay. Kaya lang po, nagkamantsa-mantsa po. Mahirap po kasi ang sopa kulay puti. Madumihin. Ilang taon na rin po yung mga anak ko noon. Diyos ko, matagal na rin po yung sopa na yan. Pero para sa akin po ay parang bago pa rin po siya dahil maingat po kasi ako sa mga ko po, mga gamit ko po ba. Tumatagal siya ng matagal sa akin. Kaya lang po, siyempre, kung mayroon tayong pera, at gusto nating matibay-tibay at matino-tinong gamit mga sa ating bahay, mabago naman, bumibili tayo, pinapalitan natin. Kaya lang po, itong ahas na ito, beautiful people, kay laki-laki po niya. Kaya lang po, na po siya ba? Sa tagal na siya sigurong natuyo na siya kasi may winter, may summer, mainit, ganyan po ba. Pero napakalaki po niya. Sobrang laki po yan, beautiful people. Kaya lang sa camera ay iba. Ito naman po ay maliit. Tingnan nyo po. Kalahati lang po siya nito. Maliit lang po siya. Ito. Nakuha ko rin po to dun sa yung panghahanting ko po ba. Mahaba-haba din po. Pero ito po, iba ang niya. Magkakaiba po sila. Yan, puti. Ito, dilaw. Yan po, dilaw. Naku, swerte po yan sa pera. Grabe, beautiful people, no? Iba po talaga. Laki-laki po niya, no? Mataba. Kalahating lang po siya eh. Ayan, ito. Sa po, dito. Ganyan lang po siya. Dalawa. Kumbaga, malaking sawa po ito. Grabe, beautiful people. Ngayon po, dahil umulan, hindi ko muna siya matanggal-tanggal doon sa terrace ko, yung kahoy na lang po yun, pero mabigat na kahoy, beautiful people. Naku po, may mga bakal-bakal pa. Naku, kaya sobrang bigat. Itinayo ko po siya
para malinis ko po ba yung sahig doon sa baba. Dahil sa summer na po, gusto ko po magtanim-tanim po ba dyan sa labas ng mga paso. Mga kung ano-anong klaseng mga itanim ko, halaman, o kaya po mga sili, kamatis po, ganyan. Kung pwede yata, talong. Grabe po doon. Talong pa o pechay. Ganyan po. Dahil madali po silang mabuhay yung po. Magtanim-tanim man po ba? O kung ano-anong mga klaseng nabubuhay lang po pagka mga mga 3 buwan, 4 na buwan, ganyan lang po, no? Kasi pang summer lang po talaga. Yun, kasi pag winter, wala. Lahat po ng mga puno po rito ay pag winter ay natutulog po yan. Hindi po patay ang mga puno rito, beautiful people, kasi yung iba sabi niya, ma'am, nakakatakot naman po yung mga puno dyan. Na sobrang init siguro, kaya naluto ang mga puno. Hindi po. Ang ibig pong sabihin noon, beautiful people, yung wala na pong mga dahon, ang mga puno po, pagka winter po, mga natutulog po yan sila. Pagka herbs naman po, at saka pruling, hayan na po. Pagka pruling, nag-uusbungan na naman po yan sila. Umuusbong ang kanilang mga bulaklak. Ganyan po. Para pag summer, maganda ang kanilang mga kulay, ang kanilang mga bulaklak, ang kanilang dahon, berdeng-berde. Ganun po. Hindi po yan nasunog sa araw, beautiful people. Winter po, magkaiba po ang nasunog sa araw at iba naman po ang winter. Pagka winter po, ang mga halaman at mga puno po rito sa Europe, beautiful people, yan po ay mga natutulog lang po yan sila. Nalalagas ang kanilang mga dahon, ganyan po, at matutulog sila pagka winter, at pagka pruling na naman po, magdahan-dahan na naman po, mag-uusbong ang kanilang mga dahon, ang kanilang mga bulaklak, hanggang sa mag-summer na po, iba't ibang kulay na po ang kanilang mga bulaklak, at green na green naman po ang kanilang mga dahon. Yun po, yun. Kasi po sa atin, beautiful people, ang iba po ay hindi po nakarating ng ng bansang malamig at mga nag-i-snow, ganyan. Kaya ang alam lang nila ay pagka summer, naluluto daw yung mga puno at halaman, natutuyo. Hindi po. Yun po ay mga tulog po yan sa winter, ang mga puno. Gaya ng mga hayop, ganyan po, nagtatago po yan sa mga saang-saang sulok ng ating lupa, ganyan po. Mga naghahakot sila ng kakainin nila para pag winter, nandoon man sila sa ilalim ng lupa o sa mga ilalim ng mga bato, buhay po sila. Meron silang kinakain. Ganyan po. Kaya nga po, kumbaga po sa langgam na itim, kapag nakikita nyo po ang langgang itim po, may mga puti-puti po, yan po ang mga pagkain nilalagay po nila sa ilalim kung saan man po sila nagtatago. Dahil alam nila, pagka tag-ulan, may kakainin po ang mga langgam. Hakot po yan sila ng hakot ng kanilang kakainin. Pagka po, minsan, ang langgam tagbaha o tag-ulan, ang mga langgam po naglalabasan po sila kasi po, nasa tubig na po sila, naghahanap po sila ng kanilang makakapitan. Ganoon po. Okay, beautiful people? Bakit ba napunta tayo doon, beautiful people? At yung mga subscriber ko po, at maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawa niyong panonood at nyo po sa akin, pagsuporta po. Maraming salamat po. Kung ang inyong mga mutya, beautiful people, at gusto nyo po yung mga mutya na sinasabi nyo po, hayaan nyo po. Ipapadala ko po yung gusto nyo po. Sa ngayon po ay ako'y busy po. Pray ko po ngayon, pero ang dami ko pong ginagawa sa bahay ko po. Maraming trabaho po. Inuuna ko po yung bahay ko at gusto ko po malinis yung bahay ko kasi yung bahay ko po ang daming basura. Yung mga hindi ko na po ginagamit na ilang years na po nandan lang sa kabinet, hindi naman pinapansin, hindi naman ginagamit, tinatapon ko, beautiful people.
Pati yung sa upstairs room ko, hindi ko pa ulit na napupuntahan. Yung upstairs room ko, maglilinis na naman ako, magtatapon na naman po ako doon. Ngayon po, ang mga tinatapon ko, mga kubre kama po, mga kumot, yung mga unan po na pang po sa kama. Tinapon ko na rin po dahil matagal na po, ilang years na po yun, nag-alisan na po yung mga anak ko, may mga sarili na po silang pundo, ay nahandoon pa rin po yung mga kubre kama ng mga bata noon pa. Pinagtatapon ko po, pati yung kubre kama ko po, bumili na lang po ako ng bago. Kasi po, masama din po yung mga lumang ginagamit na mga kumot unan, beautiful people. Hindi nyo po ba alam yan? Maaari po kayong may mga insekto na rin po yan, yung kakagatin kayo, nagkakaroon ng mga pantal-pantal ang inyong mukha, ang inyong mga likod, magkakamot-kamot kayo, mga makakati na po yan. Kasi po, dapat po every 2 years din po, nagpapalit po tayo ng mga kumot, ng mga unan, ganyan po, mga kubre kama, pinapalitan po natin yan every 2 years po. Ganyan po. Huwag po natin panghinayangan na, maganda pa to, pwede pa to, mukha pa siyang bago, pero hindi nyo po alam kahit anong laban nyo po yan. May mga nakadikit na po yung mga insekto na tumutusok sa ating mga likod, sa ating mga mukha. Magpantal-pantal tayo ang ating mga balat. Dahil sa tagal na po nila, hindi na po yan, dyan na po sila nakadikit, nakatira po. Kaya mag-iingat din po tayo, beautiful people. Lagi natin ingatan ang ating kalusugan. Ganoon po. Kumbaga po, kumain ng wasto, matulog ng husto. Huwag po magpupuyat. Dahil ang puyat po, yan po ang kalaban ng ating katawan at ang gutom. Kailangan po unahin natin ang ating sarili, ang ating katawan. Kumain tayo ng wasto at matulog. Yan po ang ating, yan po ang ating, kumbaga kayamanan po natin ang ating katawan po, ang ating sarili na alagaan po. Yan po ang kayamanan natin para humaba po ang ating buhay. Hindi natin pababayaan ang ating sarili. Ganoon po yun, beautiful people. Kaya kung ikaw po ay napakaganda mo, palabihis ka, pag umaalis ka, pero ang bahay mo naman nanggigitata po, wala po yan. Hindi po yan, hindi maganda. Kailangan po maganda ang bahay mo, malinis ang bahay mo, ikaw din maganda at malinis, napakasarap po, napakaswerte. Yan po, lalo ka pong aalagaan ng iyong gabay. Totoo po yan. At mga proteksyon mo at mga gabay mo hindi mag-aalisan sa iyo. Lagi nahandyan kasi ikaw ay maaliwalas. Grabe ha po doy! Totoo po yun. Disclaimer lang, beautiful people, no? Totoo po yan. Kung ikaw po ay marunong maglinis sa bahay mo at ikaw ay aalis ng bahay mo, malinis ka rin. Napakaganda tingnan, di ba po? Ang bahay mo nga po, napakarumi, maganda at maayos ka nga po. Hindi ka naman di ba po, hindi maganda. Mabuti yung maganda ka sa paningin ng tao, ang linis-linis, ang ganda mo manoo, ang magsuot ng mga damit, ganyan. Pero pagka bahay mo naman ay nanggigitata, napakarumi, napakabaho. Tadtad ka nga at naliligo ka na ng perfume, pero ang bahay mo naman, pagpasok mo, mabaho. Di ba hindi po maganda yun? Kailangan po pantay. Ganyan po, malinis ang bahay mo, mabango. Malinis ka rin, mabango ka rin. Di ba ang ganda, ang sarap, madalo, yung malapit sa'yo ang swerte. Ganyan po. Pagka po malinis ang bahay. Ako po, sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, bago ako aalis ng bahay, gusto ko malinis ang bahay ko para pagbalik ko, wow, malinis pag nadatnan mo siya. Ganyan po. Kailangan po, wag tayong tamad. Kasi po ang taong tamad po, dyan po tayo nagkakasakit. Dyan tayo hihina ang ating katawan. Kasi tamad ang gusto lang yung hihiga, matutulog, uupo-upo. Hindi po, beautiful people, kailangan po maging malinis. Sa bahay man at sa katawan. Ganyan po.
Kasi kagaya ko, tingnan nyo beautiful people, no? Ang tagal na ng supa ko doon sa terrace na yon. Wala, hindi ako lumalabas sa terrace. Minsan lang po ako, kahit terrace ko na po yan, hindi po ako lumalabas yan para puntahan. Wala po akong time. Lagi po yan sarado yung terrace ko. Minsan lang ako lalabas ng terrace pagka yung tuwing summer lang. Ganon po. Pag winter, sisilip-silip lang po ako sa bintana. Gaya po ng ganyan, yan. Sisilip-silip lang po ako sa mga bintana ko po. Pag winter, hindi ako lumalabas. Yan. Hindi natin alam na may mga ano na pala yan, namumugad na mga hindi natin nakikita o mga sawa o ano, di ba po? Kaya mag-iingat po talaga. Hindi natin alam. Kaya maglinis talaga po ng bahay. Dahil pinamumugaran na pala ng mga sawa at ahas, lalo na ang inyong mga toilet. Kailangan pag iihi kayo o pupunta sa toilet, kailangan bubuksan nyo ang ilaw kasi mamaya may sawa na pala, matuklaw pa kayo. Grabe po doon. Totoo po yun. Marami na po tayo napapanood. Mga natutuklaw sila na ano sila ng ahas. Dahil po yung mga pagkain po, doon po kasi ipinaplas sa inidoro. Hindi po. Dapat po, wag nyo pong ipaplas ang mga pagkain nyo po sa inidoro dahil yan po ang hinahanapan ng mga daga, mga ahas po. Kaya may mga ahas at sawa dyan sa inyong inidoro. Kailangan po, ilagay nyo lang po siya sa plastic ang mga tira nyong pagkain. Ang mga plastic at papel po, ibubukod nyo naman po. Ganyan po kasi rito, beautiful people. At saka yung mga luma na oil. Dapat po ilagay nyo po sa garapon o kaya po sa bote. Ngayon po itatabi nyo po yan. Itapon nyo po pero itabi nyo po. Huwag nyo po ipagsama-sama po yan. Kasi nakakasira po yan ng ating kalikasan po ang mga oil na yan. Dito po ako, mga oil ko po, mga tira-tira at saka yung mga luma kong oil. Hindi ko po yan tinatapon sa inidoro o kaya po sa aking lababo. Mayroon po akong garapon. Doon ko po nilalagay tapos po ibinababa ko po yan doon sa may mga basurahan doon. Nasa tabi lang po siya. May kumukuha rin po niyaan kasi po ginagawa din po yan nila oil. Ewan ko, marami po silang nagagawa sa lumang oil eh. Ginagawa nilang oil sa motor o kung ano-ano po. Marami. Totoo po yan. Kaya wag po natin itatapon basta-basta sa lababo ang mga oil. Kasi po nagbabara po yan, nagsisebo po yan. Ang ating mga mamantika, mga kaldero o kaya kawali. Napunta na doon Okay, beautiful people. Kailangan lang po talaga, beautiful people, mayroon tayong mapapanood, mapapakinggan. Mga tips po lang po yan. Diyos ko po, kung kayo po ay nanonood o nakikinig po at naniniwala at may mga ideya, mga tips po lang po yan, beautiful people. Okay? God bless, beautiful people. Ingat po kayo palagi. Ingat-ingat din po at makahanap tayo. Ayan. Hindi ko po hinanap ang balat ng ahas pero nagpakita po siya sa akin. Napakaswerte ko po. Ayan. Swerte daw po yan pag nilalagay sa wallet. Ang wallet na maswerte. Grabe po doy!